Testimony report. Okay, isi-share po natin ngayong hapon. Ano ang ginawa ng Panginoong Jesus? Ay, pinarusahan niya yung mga ano. Pinarusahan niya ang Mga, Kinondemn niya yung mga diligtas. hindi yung mga ano sa ano niya, di ba? Kasi kinira niya yung mga bato eh. pinarusahan niya mga ano, 40 mali. days nga eh, testify. Kinondemn. Kinondemn, Hindi sabi ko naman Hindi, nag-testify sila. Dinudge niya yung mga... Hindi nyo nga, kailangan Nagbabasa maintindihan kasi din ng nila, context. nila ate. Hindi mo nga tinatama, hindi ko nga tama. Huwag na kayo magtabi. Ito kayo. Mabuhit ba kayo parehas? Eh. Comment na comment sa sagot ko. Hindi kayo nagtatalo eh. So, ganito yon. Pag akyat ni Kristo, bago siya umakyat, may pumunta siya sa ilalim. The center of the earth. Pinano niya yung Ephesians chapter 4, niya. nakalagay yun. 1 Peter 3:19, nakalagay din doon na nag-preach siya doon sa impyerno. Ang impyerno, Hades dimension yan. Tatlong klase ang hell. Ewan ko kung naituro ko na po ito. Tatlong klase ang impyerno. Alam ko na sagot. Wait lang. Ang una, Hades. Hades. Pangalawa, Gehenna. Gehenna. Tartarus. Pangatlo, Tartarus. Anong patuloy mo, Pastor? Una, nandun sila sa Hades. Si Kristo pumunta sa Tartarus, sa lugar, Prison. mga kulungan. Saan ang kulungan? Kahit butasin mo ang mundong to, walang kulungan sa ilalim. Ano yun? Dimension kasi ng Hades. Ano yun? Antas ng pag-iral na hindi na sila makakapunta dito sa Physical. third dimensional Third dimensional world. Ang tatlong dimension na mundong ito hindi na makikita ng mata mo. Yung dimension na ikaapat. Ano yung ikaapat na dimension? Hell. Hades. Hindi. Paradise. Hindi. Ikaapat ang hell yung ikalima eh. Ay, Kaapat, science. science. Sometimes yung science, minsan di natin ma-explain. Physics. Pero kaya natin i-explain. Kaya natin maintindihan pero di natin kaya makita yung eksakto. Yung dimension. Yung kasi. ikalimang dimensyon, Hades. ito na yung impyerno. Kay brother pa namin. Na hindi na makita ng mata kahit anong gawin mo. Kaya karamihan ng tao ngayon hindi naniniwala sa impyerno. Higher dimension na yung pastor. Dalawang klase ang impyerno. Kondisyon sa buhay Tsaka literal. at yung literal na kalagayan mo. Pag namatay ang isang tao. Halimbawa, ngayon, impyerno ang buhay mo. Yun ay, siyempre, yun ay isang metaphor na ginagamit nating salita na nahihirapan ka sa sitwasyon ng mundo ng halimbawa yung buhay mo nahirap ka Symbolic. sinasaktan ka kung ano-anong ginagawa sa iyo. Impyerno. Dalawang klase ng tao ang pinuntahan ng Panginoon. Una, yung mabuting tao. Pangalawa, Yung masama. yung mga masasama. Anong ginawa niya sa mabuting tao sa impyerno? Sinabi niya, ako ang katubusan ninyong lahat. So, ibig sabihin, walang makakapunta ng langit kung hindi si Kristo namatay. Amen. Eh, Pastor, sino si Enoch? Sino si Noah? Sino si Methuselah? Sino si Adan? Lahat sila ay naging mabuti sa harapan ng Diyos. Pero hindi sila kailanman umakyat sa langit nang hindi nakikita si Kristo. Basahin natin yon. Sa John chapter 3, I think, 23 ba yun? 3 na walang nakaakyat. Walang umakyat sa langit, kundi yaong bumaba. Oo, bumaba. Ibig sabihin, wala siyang nakikitang umakyat sa langit, kundi si Jesus lang. Di ba siya po ay, kailan po siya ipinako? 2,000 years ago. Wait lang. Araw. Anong araw siya pinako? Diba? Friday. Friday. Kailan siya nabuhay? Sunday. Sunday. Ilang oras, ilang araw ang Friday at ang Sunday na pagkabuhay? 3 days and 3 nights. Mali. Mali. Wait lang to. 72. 56 nga lang kasi calculation 72 ko pa. hours. 42 hours. 56 sa akin. 72 hours. Third day, ang tabang term. Kaya nga. Ikatlong araw si Kristo na buhay. Pero hindi buhay. Pag sinabi mong ikatlong araw, mauubos ba yung ikatlong araw? Hindi. Pwede sa simula pa lang ng ikatlong araw, mabuhay na siya. Diba? Pero pag binanggit mo ang tatlong araw at tatlong gabi, kailangan ma-consume yung 72 hours. 72 yun. Sa isang araw, merong ilang oras? 24. 24. I-plus mo, Times three mo. times mo sa 3. 72 yun. Nagigets mo? Hindi po.
Hirapan ka. Nagigets natin? Yung sinasabi ko? Father John. Hindi na naman, hindi So- pa na naman, hindi niya. Kulog pa Yeah, yan. depende yan sa nagpapaliwanag. Kulog pa yan. So ulitin ko, si Kristo namatay ng Friday. Anong oras? Alas 3. Father John. Israel, anong oras? 3 p.m. From 3 p.m. hanggang sa unang araw, kailan yung magiging unang araw? 3 hours. 3 3 hours lang. 3 hours lang yun, kasi 6 to 6 First day na sila. yun. First day na. Tandaan nyo, ang Hudyo, 6 to 6, hindi tayo, 12 to Baliktad. 12. Alas 6 na. Kaya nung alas 2, kaya tayo kapag-explain pa si Kano mag-explain. Bawal. Siya yung nakuha. So, from 3 p.m. to 6 p.m., 3 oras. So, yun yung unang araw ni Unang Kristo. araw. Ikalawang araw ni Kristo, 6, another to 6. Oh, yun ang buo. So, yun yung Saturday. So, 24. Then, another, kailan siya nabuhay? Sunday ng Madaling araw. 5. Hindi niya naubos halos yung 51. 71. Ilang oras lang? 51 hours. Oh, 51 Alam niyo po kung bakit? 56 ako. Alam niyo kung bakit? 51 ako. Ito yung tanong. Tama, Bakit hindi kailangan i-consume ni Kristo yung 3 araw at 3 gabi? Mabubulok na yung katawan. Mabubulok. Ganun kabilis madikay ang katawan to. Ibig sabihin, 3 days buto di ba na si siya? Kristo, siya ay anak ng Diyos? Amen? Pero bakit may corruption ng body ni Kristo? Kumakain siya eh. Kasi Fine siya. kumakain siya ng kinakain natin. Kahit wala sa kasalanan eh. Yung substance ng katawan ni Kristo, yun din ang substance ng katawan Oo, mo. na-adapt natin. Na-adapt na yung Kristo yun. Ba tayo tumatanda? Kumakain ako. Kasi may bensin, may Magic sarap. magic sarap, toyo, May ginisa asukal. mix, Asin. Asukal. lahat ng klase ng spices. Pero ang katawan ng tao dati may sobrang haba, hindi eternal, Oo, mahaba. pero mayroon siyang Kasi sa longevity of kinakain mo life. yun eh. Sobrang haba ng buhay. Tsaka environment. Ilang taon ang pinakamatandang tao sa mundo? 1,000. 969. 900. Nasa live. Mas mataas pa dun sa tatay niya. Si Adan. Si Adan, Lagpas yun. 30 lang. Hindi, lagpas sa akin ang calculation. Lumagpas pa si Metusela. Metusalem. Hindi mo sila nagpunta. Siya, hindi sila nakaabot sa isang araw. Kasi isang araw sa Diyos ang Nakuha niyo po. Kailan ba nagsimula? Kaya kaya ba sa debate natin? Mamaya tayo sa bahay. Ayun na lang kayo doon kayo mag-debate na maghapon. Okay, balik tayo. Ulitin ko, hindi umabot sa isang araw ang tao. Bakit? Ang 1,000 taon, Eternity. ilang araw sa Diyos, Mother Jan? 1,000. Ang 1,000 taon sa tao, isang araw sa Diyos. Hindi tayo umabot sa isang araw. Wala pa. Munti ka na eh. 2 days na pala. 960 1,000 na tayo. yung kinaya pero hindi umabot. Ibig sabihin, talagang namatay tayo sa a day. Yung sabi ni Adan, sabi ng Diyos kay Adan, the day ye eat, That Thereof. you should you shall be surely die. Sabi doon, walang salang mamamatay ka. Ano yun? Mamamatay ka physically, mamamatay ka spiritually. So, ang lahat ng kinakain ng tao, may kinalaman, makaka-apekto yan. Makinig kayo. Ang lahat ng kinakain nyo, makaka-apekto yan doon sa haba ng buhay nyo. Paano nyo? Dapat hindi na pala tayo nabibitchin. Dapat pala hindi na tayo kumain. Patay din. Pero mamamatay ka din pag hindi ka kumain. So, hindi pwedeng mabulok ang katawan ni Kristo. Nang 3 araw, kailangan niyang mabuhay. Maraming talata yan. Pag binasa niyo po yung Matthew, I think Matthew chapter numbers, ayun. 3 days and 3 nights. Katulad ng anak ng tao ng si Jonah ay nandoon sa tiyan ng balyena, 3 araw at 3 gabi. Paano mabubuo ni Kristo ang 3 araw? Eh gayong nabuhay siya ng 3 araw. Ng 52, 51. nasa 50 hours lang siya. Eh ilang oras pa yung kailangan niya i-consume para mabuo yung 3 days and 3 nights. Ibig sabihin, 20. si Kristo
ay nananatiling nandoon sa ilalim ng lupa, Is on the of course, hindi po yung body niya, yung katawan ni Kristo nakalibing doon sa tomb. Hindi yung umaalis. Ang umaalis yung spirito at kaluluwa. Bumaba yun. May tanong ako, makinig. Sino ang kasama ni Kristo habang nandun sa ibaba? Mga Old Testament. Old Testament. Mali. Ay, saan? Pupuntahan nga niya eh. Tapos kasama niya din. Angels. Mali. Angels. Sabi ni Diyos. Kristo, Yung Diyos. hindi mo iniwan Yung ang Diyos. iyong Yung kanya. banal na mag-isa sa Hades. Yung Spirit sa Yung Espiritu ng Diyos, kasama ni Kristo sa ilalim ng impyerno. Ano sa kanya? Kaya may karapatan si Kristong magsalita ng hatol sa mga taong yun dahil kaandun ng Ama. kasama niya. Binigyan siya. Kasama niya. Tika, pumunta ang Espiritu Santo sa Sa lahat ng dako naman. sa impyerno? Yes, dahil ang Diyos mismo ang magiging lake of fire. Kasi walang may kakayanang magsunog sa kahit na sinong espiritu, kundi ang Diyos lang. Oh, consume yun eh. He is a consuming fire. God is a consuming fire. Sino ang dapat sumunog? Yung Diyos. araw? Hindi. Saan ilalagay lahat ng mga nangamatay na hindi nakakilala kay Kristo? I-consume. Yung consciousness nila. Pwede kayo mag-isip ngayon, ano kayang mangyayari Ano? pagka hindi ako naligtas? Iti-terminate Tapos sila ng Espiritu ng pupunta Diyos. ako ngayon sa impyerno. Ano kayang lalangoyan ko doon? Swimming pool. Hindi literal na. Sigurado maglalangoy ka. Saan? Sa paghihirap. May dalawang klase ng apoy, literal at spiritual. Anong klaseng apoy yung hindi ka matulog? Hindi ka magkaroon ng peace of mind. Conscience. Imagine nyo, wala kayong peace of mind. Kaya baka tulog. Sigurado may stress ka, mamamatay ka nun. Kaso yung stress na yun, pwede eh. Long. Long yun eh. So, ang term po na salitang eternal life at everlasting life, magkaiba. Wala akong board dito eh. Para ma-explain ko sa inyo na gusto. Ang eternal life, iba sa everlasting life. Basahin po natin yung John 3:6. Parehas sa Tagalog, pero magkaiba sa English yan. At lalo na dun sa translation ng pagkasulat ng Griego niya. Everlasting kasi yun eh. Everlasting. Yung everlasting, ibig sabihin ng sobrang haba. Pero may katapusan yun. Pero yung eternal, walang katapusan. Walang simula, walang katapusan. Diyos lang ang pwede magbigay. Ang Diyos lang magbigay. Pastor, bakit yung pag-ibig pala ng Diyos may katapusan? Yes. Doon sa mga tao dito naman. Doon, saan? Sa span of time na ibinibigay niya sa tao. Halimbawa, ito yung simula. Ito yung wakas. Matatapos yun. Nandito ka sa loob nito. Nandyan yung plano ng Diyos lahat. Pag nag-start na yon at di ba nandito tayo sa loob. Di ba, play yan. Play. Nandyan tayo. Lahat tayo nandito sa loob. Tinitingnan ng Diyos hanggang saan matatapos yung panahon mo. Eh, hindi ka nagpatuloy. Eh, nagpatuloy ka. Bay, pagdating dito, may eternal life ka. Eh, hindi ka nagpatuloy, dadalhin ka doon sa kabila. May 3 klase ng book sa Bible. Una, Book of Life. Pangalawa, Book of Lamb's Book of Life. Book of Ano yung pangatlo? Book of Days. Lahat ng ginawa nyo nakasulat doon. Eh ano yung Book of Life? Ang Book of Life, yan yung listahan ng lahat ng taong nabuhay sa mundo. Kahit yung namatay, yung baby, yung abort, yung alin, yung baby pa lang, ilang buwan pa lang namatay na. Lahat nandun. Listahan niyo ng buhay. Listahan yun kung anong ginawa mo. At malilipat ka papunta doon sa Lamb's Book of Life Kapag tumanggap ka, kung tatanggap ka. maseselyuhan ka. Ligtas o naka-overcome. Oh, pero yan overcomer. So, Pastor, anong pipiliin mo sa 3? Tapos na. Lahat. Bakit? Yan yung tinubos ni Kristo ng kanyang sariling dugo. So, kailangan yung magtagumpay. Kung dito pa lang, yung pagpipiditi pa lang, pagbubuklat pa lang ng notebook pagsusulat,
wala ka ng gana, tapos gusto mo Lamb's Book of Life, tamad ka naman dito. Masakit yan di ba? Pero ang kaseryosohan ng lahat ng bagay na ginagawa natin, hindi to siya biro. Tayo nag-exert ng effort, hindi para ma-please natin ng Diyos sa effort natin. We give the best kung ano yung makakaya natin. Kasi alam natin, kung magre-relax tayo, hindi tayo maliligtas. Okay. Basahin nyo. Revelation chapter 3, verse 5. Pakibasa po. Kaya kahit may edad na tayo, sila ni Leia, tutuusin, graduate na from end time sin sa kanyang kung bakit narito pa rin at nakikinig? Kasi ang pakikinig ng mensahe ay walang katapusan dapat. Hindi ka magbabago sa Panginoon. And overcome it. I will grant to sit with him. Revelation 3, 5. Hindi mo yun ako salatan. No. Pakibasa. Hindi nyo, in Tagalog. I will get Tulungan nyo si ate doon, no? Pahayag ba? Ahayag 3:5 po. Sa dulo ko yan. Bakit po ako nagsishare ng ganito na? Kasi hindi na tayo, kailangan na ho natin lumago. Kain tayo ng karne. Kainin natin din naman yung karne. Pakibasa po ate. Ang magtagumpay ay magdarami ng puri. Ay, Magdadamit ng ng puti. At hindi ko kailangan alisin sa aklat ng buhay ang aking pangalan. Ang kanyang pangalan. Kikilanin ko siya sa harap ng aking ama at ng kanyang mga anghel. Hindi siya ikakaila ni Kristo. So lahat pala, whether ligtas o hindi ligtas, haharap sa hukuman ni Kristo. Pastor, tayo ba lahat ba na maliligtas haharap Yes. sa hukuman? Yes. Ang sagot ko, hindi. Ang ligtas kay Kristo, hindi na haharap sa great white throne of judgment. Bakit? Kasi ligtas na eh. Kasi dito pa lang, Pangakon ka na. dapat nagpapahukom ka na. Nagpapahukom naman ako. O bakit ano ka? Bakit Guilty. guilty? Papahukom, dinatawag. Harap Kaya ako nga, tumatawag kay Haharap Brother lahat. Francis Naghihingi ng Pero instruction kung anong ikaw gagawin yung ko. maghuhukom. Kasi hindi lahat alam ng pastor yan. Sabi ng mga ibang end time, Alam na nila lahat. hindi daw dapat lumagpas sa pastor. Binabasag ko yung fundamental teaching Paano mo palalago? na saradong isip ng end time pastors. Hindi daw pwedeng lumagpas ang membro sa pastor. Dapat nga yun yung nagpasa nila yun. Baka ang nasa isip nila, bawal i-disrespect ang pastor. Di ba? Bawal siyang bastusin. Pero kung lalagpas ang Revelation. member sa revelation sa pastor, Much better. hindi masama yun. Teka, masigit ka pa sa pastor? Ang Diyos ang may gawa niyan. Bigyan natin ng halimbawa sa Bible. Sino? Si Eli. Si prophet, si high priest Eli. Si Samuel. Eli, meron siyang mga anak na ministering priest sa templo. Ang ginawa ni Eli, kinunsinti ang mga anak niya. Kaya huwag kayo magkukonsinti. Kung may mali, mali. Kung hindi pwede, hindi pwede. Anong ginawa ng Diyos? Bata lang ang binigyan niya ng revelation para ipahiya si Eli. Sino yon? Si Prophet Samuel. Ang Diyos ay nangusap dun sa bata. Sabi doon, Hindi dun sa high priest. Ang tagal-tagal nang inaantay ng high priest. Samuel. Lord, mangusap ka naman sa akin. Di ba si Hope at Pineyos yung anak niya? Yung si Hophni at Phinehas, biruin mo, yung handog sa templo, kinukuha nila yung taba, ninanakaw nila at silang kumakain. Imbis na yun ay handog na susunugin sa Panginoon. Kung may handog kayo sa Panginoon, huwag niyong bawasan. Ay, sandal lang muna. I'm not talking of your money. Sa pera. Hindi lang yan sa pera.
Spirit. Pero warning ko talaga din to. Kung ibinigay mo ang pera na yan sa Panginoon, sa Kanya mo ibili yan. Kaya nga po, goal ko, pag sinabi ko, gagawin ko. Gawin mo. Pag sinabi mong hindi, Nangako ka eh. hindi. Sabi ng Bible, oo. Hindi. Pero ito ang pinakamahirap. Sa Spirit. Yung buhay may spiritual. This time, Lord, susunod na kami. Di na kami Nakangangapari pa rin magpapapit. siya. Kaya nga 50-50 nga ako. Pinasusunod na Sunday, patay. Wala pa rin may report. Di na naka-attend. Hanggang salita lang pala. Ang yun daw kasi. Diba? So, hindi ka pwedeng mangako sa Panginoon na hindi mo tutuparin. Yes, promise, promise. Bawa, ako na po bahala dyan, Pastor. Nangiram lang. Tapos, teka, Nanghiram may budget, walang budget eh. Yung pala, nakuha mo na nakuha. Yung oras ang tinutukoy ko. Yung oras mo, hindi mo binibigay sa Panginoon. Hindi yan pera, ha? Hindi mo kang pera ang Diyos eh. Saan naman dadalhin ng Diyos yung pera mo sa langit? Hindi niya nga kailangan nun. Tapos nung nagbigay si Melchizedek, sabi ng end time, si Melchizedek daw ang Diyos, Ama. Nagbigay si Abraham ng tithes kay Melchizedek. Ayan, Kung tumatanda. si Melchizedek ang Diyos Ama, nasaan ang perang binigay niya? Malay ko ba? Tinago niya. Binulsa ata. Dinala doon sa langit. Lilipad. Hindi pwede yun. Komplikado. That's another thing. Kung narinig nyo na po ang doctrine of Melchizedek, Ng end time. who is Melchizedek, sabi ni Barbanam. Sa unawa ni Barbanam, si Melchizedek ay Diyos Ama. Pero, may progressive revelation na nakarelay kung ano yung sinasabi ng Bible. Ba't ko binubuksan to? Medyo malalim siya. Hindi maabot nila. Parang ano to, sounding ano to. Kulog Parang rin, thunder. seven thunder talaga. Ano ba yung Pag tinatawag? kumulog, hindi mo naintindihan. Pero yung mga nakakaintindi, salamat sa kanila. Amen. Pero kung hindi mo pa naiintindihan, mag-pray ka, Lord, sana maintindihan ko yan. Kasi kung hindi mo maiintindihan hanggang dumating si Kristo, hindi ka makakasama. Naku po, history. Kulog pa rin eh. Naalala nyo si Tumutulog Kristo, na pala yung Depende. propeta. nung si Kristo ay nakikipag-usap ang Diyos Isa kay pa. Kristo, Oh, kulog yun eh. kumukulog. Ang sabi Hindi ng mga maintindihan tao, tao eh. ano yun? Hindi nila maintindihan. Dalawang klase ang mensahe. Una, kulog sa iyo. Pangalawa, Thunder. voice sa iyo. Voice. So yung shout, yung voice, yung trump, Mensahe yan eh. may kinalaman din yan sa pagsunod natin, sa yung buhay natin. Yung shout, yan yung panakot na kailangan mong sundin na. Di ba, mensahe. May binigay sa yung mensahe. Pakinggan mo na. Warning. Warning, kasi ang kasunod niyan, trumpet. Ano yun? Judgment. Ano yan? Sumpa. Kaya nga. Palo. Palo. Pag hindi mo pinakinggan. Pag hindi mo pinakinggan yung voice of God, sino ba yung voice of God niyan? Sabi still more books. Wala na si Barbanham. Nandyan yung fivefold ministry. Eh, sino ngayon ang fivefold ministry? Mga pastor lang? Mga ginagamit. Hindi. Lahat pwede. Atay tayo dyan kung pastor lang. Ay, gawin nila yung mission nila. Kasi Yun. sabi sa 1 Peter chapter 14, ang lahat ng sa tuwing kayo'y Pwede nga nagkakatipon tinitingnan ako nila online. Huwag mo sabihin, pastor, baka na sa isip nila. sa Pati ordinaryong member of fivefold ministry. Yes. Yes. Pwede kayo kasi some eh, some Nakakapagbahay. and some. O basahin mo natin doon sa Basahin niyo. Some. Epeso 4:11. 4. Parang sigurado yung sagot niya. Ons. Yes. Sure ka dapat. Sure ka dapat. Sure. Baka ano, 50-50 ka nga eh. Hindi Bullseye. ko. Sige na, okay na yan. Basa na muna. 50-50 lang ang ginagawa ko. Ibabalik ko ulit doon kay Kristo nung siya ay nandito sa loob. No. Nagigets nyo? Pero hindi naman naturo si Hindi. Hindi nila na-gets. Pag-usapan natin sa bahay. Sabi, tanong nyo mamaya sa bahay. Kung may tanong po kayo, Kuya Bal, Ate Grace, Ate Macasalona, pwede nyo rin tanong sa susunod na linggo, sagutin natin. Kaya kahit ngayon, kung hindi mo nagigets yun, ano ba yung pastor? Kunin natin yung board doon ulit, o kaya bumili tayo ng panibagong board dito. Gamitin ko para ma-explain ko yung Melchizedek. Bigyan na tayo ng ano, ng Hindi ko pa yun Whiteboard, hindi yung ko pa yun ano. na ano. yung nabibit-bit lang. Okay, pakibasa po.
Sige, diretso na natin para mabilis kasi yung oras Efeso. tumatakbo. Efeso 4, 11. 11. Tulungan nyo. So, Babasahin ko na po para mabilis. Sabi dito, sundan nyo rin ha. Binigyan niya ang mga ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Gaano karami yung mga apostol? marami. Hindi yan isa lang. Mga eh. Oh. Mga propeta. Ang iba'y mga propeta. Yung iba. Yung word. Ngayon, pagka nagkaroon ka ng gifts ng propeta, duda sa iyo eh. Hulaan to. Gusto nila sila lang eh. Oo, lalabas yan. Puro pastor na lang ang fivefold. Ba't walang lumalabas na propeta at evangelista? Maraming evangelista at saka pastor, teacher, pagdating doon sa apostol at propeta, takot. Wala na. Eh, paano mabubuo yung 5 kaloob? Eh, 5 nga ang binigay niya para masakdal ang bawat isa sa atin. Ikaw pastor Mga- na teacher. Pag may nagpakilala palang propeta, Sigurado, bulaan. hindi, sa panahon ngayon. Ang panahon ngayon, gifts yun. Di ba, after ngayon, tapos na si Brother Branham. Tapos na si Brother Di ba, Branham. ang mga nabubuhay ngayon, di ba, may nagpapakilalang propeta. Anong klaseng pagka-propeta? Baka naman, ako na ang anak ng Diyos. Ayun mo pala. Iba to. Hindi siya magpapakilalang propeta, pero yung kanyang sinasabi, propeta. Prophetic. Yung mga, Oh, yeah, word. bigyan natin ng sample. Ito yung tinig ng bride sa huling panahon. Saway. Revelation chapter 10. Prophecy. Huwag niyo sabihin hindi kayo propeta. Propeta tayo. Kasi ibig sabihin kasi ng propeta, pag tinignan niyo po yun, nung kahulugan yan, ibig sabihin, May nagpa-prophesy kasi ba? Hindi lang prophesying yan Nagbibigay na ng- parang nagbibigay ng vision, understanding at explanation. Hindi. hindi. Sabi sa Revelation chapter 10, You must Verse- prophesy again. ano sabi? 11. Verse 11. Pabasahin muna natin sa ano? Sa verse 8. Sundan niyo po ha. Maganda tong talatang to. Pagkatapos ay kinausap akong muli ng tinig na aking narinig na nagsasalita mula sa langit. Direkta si John na nakakarinig ng tinig sa langit na tinig ng ating Panginoong Jesus. Yung bride dapat alam niya yung tinig ng Panginoon. Pili thunder. Diretso doon. Lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat at sa lupa. At kunin mo ang hawak niya kasulatan na nakabukas. Oh, yan. Gaano kalaki yung bukas na aklat? Maliit lang. Maliit na aklat. Ano yun? Lisa. Yun yung buhay, aklat ng buhay ninyong lahat. Amen. Tao. Manifestation. Ikaw yun. Pagganap. Yun yung pagganap mo bilang Kristiyano. Kaya ka mapait yun eh, nung kinahinig. Kaya yung sinasabi ko kanina, makikinig ka. Anong susunod? Pagtanggap, pagsunod, pagsasabuhay. Eh, mahalaga, kailangan makapag-exhort, testimony rin tayo. Lahat. Pag dito, nilapitan nga ako ng anghel at hiningi ang kasulatan. Kinukuha yung little book. Babasahin ng Diyos yun eh. Sinabi niya, Kunin mo ito at kainin. i-apply sa Ano yung buhay. kinakain natin? Libro ng buhay natin. Tunay na buhay ng Kristiyano. Yan yung mensahe na ina-apply mo na sa buhay mo. Nahirap na siya. Hindi na yan pansarili lang. Makasarili ka kung ikaw lang. Gusto mo ba maligtas yung kapatid mo? Siyempre, lahat Anong gagawin mo? Mag-TikTok kami. Mag-join. nag-yo-yo. Join. Kadalasan nakikita ko yan dyan eh. Sa TikTok eh. Tapos hanggang dito yung short. Yung problema, Bikini. pagka ang ginawa mo ay makasarili lang na ikaw lang, mapait talaga yan. Kaya pag natamaan ka ng mensahe, ang sakit. Ang hirap i-apply, di ba? Ang hirap i-apply ang pinipili. Ang anak mo, kumusta? Yung asawa mo, yung pamilya mo, yung kapatid mo. Hindi lang yan, ang pamilya ng Diyos, hindi lang ikaw. Lahat. Family-oriented ang mensahe dapat. Amen. Sabi dito, oh, Kaya lang sa isa't isa. Kaya po- kunin mo ito at kainin. Mapait ito sa sikmura. mahirap lulukin. Ano yung pait na yon? Mahirap gawin. Mahirap sa buhay. Minsan gusto mo isama, ayaw sumama. Napapadaan sa kaibigan. Natagay. Bis na kasama mo na. Nagtong Kaya, napunta pa doon. Nagtong it. Nagsisisi.
Pait yun, mga kapatid. Yung gusto mo siya isama sa Panginoon na makakilala rin, hindi, inaaway ka pa, bahala ka, kaiba ka ng mga pinagagawa mo. Tingin nila, iba yung nakikita mo sa nakikita nila. Kaya minsan, inaano ka, yung pinipersecute ka. Sabihin sa'yo, yan ba Kristyano? Okay, Bible. Naman kayong bago-bago halin nyo. Ganyan, di ba? Ginaganyan. Ang sakit niyan. Parang narinig namin kanina yun ni Desiree. Umagang-umaga pa lang. Nung ako ay bata pa sa pananampalataya, lagi ko naririnig yan sa nanay ko. Alam mo, para akong tinutusok lagi na, kaya nga ako nandito sa church eh. Para tulungan ako ng Diyos na mabago ko yung ugali ko. Kasi sino ba ang magandang ugali sa harapan ng Diyos? Lahat pantay-pantay. At itong hapdi, itong sikmura na to, pumapait. Kasi bakit? Hindi mo kayang i-digest. Ba't una, matamis ha? Ibig. Eh di ba po, napakasarap pag-usapan yung Revelation? Ang sarap ngayon pag-usapan eh. Subukan mo mamayang gabi. Gawin mo na. Bible study tayo. Nakakainip. Puyat na kami. Grabe naman yan. Nakakatamad. Tulog na. Subukan mo, ikaw na lang mag-isa. Doon mo malalaman kung tunay kang Kristyano. Mag-isa ka lang. Anong gagawin mo ngayon? May wifi ka, may cellphone. Nanood. Tapos wala kang kasama. Nanood. Nagkakataon na to. Wala sila pa to. Kilala ko yun ha. Bakit nagkita pa rin ang tata? Kilala ko Ako yun. lang mag-isa doon sa church. Sabi sa Netflix, nakikinood ng Netflix. Kilala ko talaga yun. Alam niyo po, yan ay pagsubok. Kung susunod tayo sa mensahe, Nung wala kami nung ito na yung propeta. Ito na yung propeta. Lahat ba tayo ay propeta? Magpa-prophesy? Sabi nito. Sabi dito, inabot ko nga at kinain ang maliit na aklat. Yung bride, kailangan kainin to. Yung little book, matamis nga iyon. Papakatamis dito. Bakit? Parang pulot, pukyutan sa bibig. Gano'ng katamis yung honeybee? Sobrang tamis. Paglunok niya, nabulunan. ngunit ng malunok ko na'y umait sa akin. Nabulunan eh. Ang ganda ng Bible study natin ngayon. Pag uwi mo sa bahay, yan ang magaling na ginagawa mo. Puro kakaganyan na lang linggo-linggo. Oh. Sandra. Pagsasara ng bahay, hindi papakainin, hindi sermonan, yan. Wala ka nang ginawa kundi mag-Bible. Ganyan. Puyat na puyat. Diba? Kaya naman, meron namang ang dami nito, yung pagsubok, yung testing sa'yo, yung kritisismo sa'yo nandun. At ang pinakamatindi dito, yung ikaw mismo. Gagawin ko ba yung sinabi ni Kaso? Hindi. Wala namang nakakakita. Huwag na ako magpibigay. Mag-TikTok na lang. Unlimited internet. Yan. Talaga oh. Yan ang number one na kumakain sa kabataan mo. Tutulan mo ng wifi Kung bakit kaya. sila, hindi na nila makita yung May stop presensya ng Diyos. May batcho. Tinutokso ka ng sarili mo. May nagsumisigaw doon. Wala namang kapatiran dito. Ikaw lang mag-isa. Huwag ka na magbasa na yan. Nakakatamad kaya yan. Napakakapalo. Di-discourage ka. Minsan naman, mag-wordly ka din. Enjoy daw. Enjoy daw. Sabado na magbasa. Lunes naman ngayon, hindi naman Sabado. Pag Sabado, doon ka Para yung isa lang. Ano kaya i-share ko bukas? Atay, malalaman mo kung tunay kang Kristyano, kung ikaw na mismo magsasalita. Kasi nandun talaga ang demonyo. Nagsasalita sa'yo. Kahit hindi mo nakikita, Lord, talagang gusto mong magawa. Yung ayaw mong gawin, yun ang ginagawa mo. Yung gusto mong gawin, teka, yun, sa Panginoon, hindi. Magkaibigan tayo. Pagdingan sila. Sa totoo lang po, yan ang battle. Hindi masyadong mahirap intindihin to.
Kung maiintindihan natin ang mensahe ng Diyos, isa sa buhay mo lang. Ayan. Paano maligtas? Isa buhay mo. Pero ang hirap isa buhay. Napakahirap. Gano'ng kahirap? 50-50 talagang makapasok. Para ka daw pumapasok dun sa butas ng karayom. Diretso natin. At sinabi sa nila sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mga ipinasasabi ng Diyos tungkol sa tao, sa bansa, sa wika at mga hari. Sino ang sinasabihan? Si Juan. Sino si Juan? Sino ang tipo ni Juan? Yung bride. Sino yung bride? Yung pastor lang? Hindi. Huwag mo naman sabihin, ang bride lang yung pastor at yung membro, hindi. Oh, patay. E di nasira ang conventional thinking nila na ang pastor lang ang fivefold. Kahit ordinaryong membro ka, gagamitin ka yung gifts ng fivefold, papasa sa inyong lahat yan. Para ipahayag nyo ulit. Yung sinishare namin dito bilang manggagawa, kayo din pwede nyo ishare yan sa iba. Kasalanan ba yun dahil hindi ka pastor? Hindi. Yun ang paraan ng Diyos para ano yung mensahe. Kasi hindi man makikinig sa pastor. Kasi Hindi makikinig. Kaya nga, ang sabi niya, bago mo ipahayag sa iba, Ate Maricel, may setup yan eh. Paano makikinig ang tao sa iyo eh. Nakikita sa Paano mo, bago mo i-share sa iba, nakikita sa kailangan mo munang kainin at lunukin yung alin, yung maliit na aklat. Ano yun? sa buhay. Sa buhay mo muna. Hindi mo kayang i-share yan sa ibang tao kung hindi mo ginaganap sa buhay mo. Wala kang karapatang mag-share agad kung hindi mo kayang isabuhay. Ba't kaya tayo nakakapag-share? Kasi isinasabuhay natin sa abot ng makakaya natin. Walang perfectong manggagawa na pwede mo sabi, ako ang pinakamagaling gumawa sa salita ng Diyos. Wala pong ganun. Kahit na sinong manggagawang magaling, baka yabang lang yan. Di ba? Baka magaling lang sa pulpito, mag-preach, kumakatok-katok pa ng ganyan sa pulpito. Pero pagdating sa bahay, yung mga anak walang galang sa kanya. Ano pa? Sira yung pamilya, sira ang LCM, sira yung PTA. Yan, LCM pa. Oh. Gusto mo magligaw? Tapos ang gagawin mo, over the bakod ka. Gusto mo maligaw, gusto mo ikaw na kagad mature na ako. Pastor, 1 taon na ako sa church. Maliligaw na ako. Naligaw ko na. Maligaw ka. Naligaw ka nga. Oh. Wrong turn. Yun naman, yung sa pamilya, how about your family? Huwag kang pumayag na ikaw lang yung nakakapag-enjoy na revelation. Isama mo naman yung darling mo. Yan. Siya rin! Paano gagawin? Isingin mo siya sa madaling araw. Ma, pray nga tayo saglit. Awkward daw. Ituro mo yung alam mo, medyo tatamaan na ako dun sa sinasabi ni Pastor. Kailangan couple devotional tayo na tayo. Mag-pray tayong dalawa. Yan ang tunay na makakapagka-perfect sa bride. Hindi lang yung mensahe na ulitin lang yung mensahe ni Barbanam. Pero may anointing dyan at sinasabi ni Barbanam yung mensahe na isinishare natin ngayon. Sabi ni Barbanam, dalhin nyo yung mga kabataan sa ministers meeting. Ang problema sa mga pastor ngayon, bawal daw ang youth sa ministers meeting. Yung pastoral ethics kasi. Pastoral ethics? Diyan nga tayo nasisira eh. Gawa-gawa lang yan. Gumawa na ng pastoral ethics, yan yung denominations. Sa end time, may denominations. Bawal ganto, bawal ganto, bawal Bawal naman ganyan. salita yun eh. Diba? Kaya nakakatamad na. Ano yung bawal? Bawal yung mag-void leave. Pagsalita ng Diyos, walang limitation yan. Pag Word of God na isinishare niya, makinig ka kahit pastor ka. Sabi nung isang church doon sa Tulo, hindi daw dapat i-correct ang pastor. Yun may sabi nun.
Kahit kayo, pwede nyo ako i-correct. Kahit si Brother Branham nagsabi niyan. Kahit janitor lang, i-correct siya, kung mali siya, magpapakorek siya. So, ano pala to? Propeta ka. Pag binasa mo sa English, thou must prophesy again. Sino ang magpa-prophesy? Si Barbanam? Tayo. Si Barbanam? Wala na si Barbanam eh. Yung bride na. This is bride age. Sabi nung term nila, ng level 3. This is the bride age, the omega age. Ano pa? Ano to? Anong age? May ano dyan? May term sila. May term, nakalimutan ko. Term. Basahin mo doon sa ano. Omega age. infallibility. Pero actually, we are living in the Laodicean age, Sana man. pero wala na tayo dun sa sistema na yan. Umalis dapat tayo dyan. Kasi bakit? Kung hindi tayo aalis, isusuka ka ni Chris. May lamok. Pastor, ano ba paanong paraan? Kailangan ba namin malaman din yung alam mo? Hindi po kinakailangan lahat alam nyo yung alam ko. Kasi may level tayo ng understanding na ibinigay lang ng Diyos. Ano pala ang tinitingnan ng Diyos para maligtas ang tao? Yung Puso. puso. Pagganap. Yung pagganap mo, yung puso mo, Matthew 7:21. pagganap mo sa salita niya. Di lahat ng Eh, tumatawa. paano yan? Payag ka ba yung anak mo? Sure ka ba yung magiging anak mo? Enoch, pag ikaw ay nag-asawa, Siyempre. masusure mo ba Yeah. na makakasama sa rapture? Siyempre. Sisiguraduhin ko yun. Siguraduhin mo eh. Paano nga kung hindi mo na sigurado? Ay, wala pa eh. Wala Pag hindi ka nakakaalam. Maliban kung ikaw mismo lumakad talaga dun sa mensahe. Kaya nga. Kasi hindi mo kayang pagganap. Eh ako, kahit ako, hindi ko sure sila eh. Bakit? Pero ang sa abot na makakaya ko, tuturuan ko sila. Kaya nga, naturo. Ano ba sabi ng Bible? Tuturuan ng mga buong pamilya mo. Last na to. Patungkol dun sa pamilya. Napakalawak ng mensahe ng Diyos. Napakalawak ng revelation ng Diyos. Hindi siya mauubos. Walang ganitong mensahe doon sa iba. Nandito lang yung sa mensahe ng Progressive. 1 Timothy chapter 3 verse 1. Totoo ang pahayag na ito. Ang sino mang nagnanais na maging tagapangasiwa ng iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Verse 2. Kaya nga ang isang tagapangasiwa ay kailangan walang kapintasan. Mahirap, di ba? Isa lamang ang asawa, hindi dalawa. Marunong magpigil sa sarili. Diretso natin. Maingat. O maingat, di buka ka. Oh, maingat daw ah. Naku, Kilala ko yun. sino ba yun? Kagalang-galang. Kagalang-galang. Ay, sabi, may Kagalang-galang. balbas yan si Pastor. Bukas ang tahanan sa iba. Yung Hirap lang ka maganda sa dulo. Ayun na, no. Pero ito yung matindi. Napapapasok. At may kakayanang magturo. Kaya ang pastor, hindi dapat yan biro-biro lang. Pasok ko sa atin hindi isa pag nagkabasa. Huwag ka na muna mag-comment yan. Naka-record tayo. Sabi dito, hindi, ito, pakinggan nyo po, hindi lasenggo. ayun lang. Mahilig uminom. Bakit? Shut up pa. Inubos yung wine. Hindi marahas, kundi mahinahon, hindi mahilig makipag-away. Yun ang mahalaga. Lagi kayo nagtatalo eh. Bakit? Hindi naman lahat ng pagtatalo. Kaya nga, di ba, body side. Last, at hindi maibigin Now, we're not. sa salapi. I used to be Ay, Pastor. Eh, hindi lang yan. Pang-physical lang yan eh. Ito yung mas matindi. Makinig, Simon. Dapat mahusay siyang mamahala ng sariling pamilya. Eh, Pastor, wala akong trabaho. Hindi dahil lang doon sa trabaho. Wala ka na ng trabaho, hindi ka pa nag-aasikaso na. Ito. Oh, kung wala kang trabaho, ikaw ang mag-asikaso sa buong pamilya mo. Asa sa magulang. Pag wala akong trabaho, ako lahat eh. Yung kamay ko nanipis eh. Ako naghuhugas. Ako nagpunas. Ako naglalaba. Pag nagtrabaho, kumakap. Pag nagtatrabaho, Kumakap. ako naman yung parang, Bossing. dito, tingin ng tubig. Ah, baba.
Sapagkat paano siyang, mabigat po ito. Sapagkat paano siyang mamamahala ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi siya maayos sa sarili niyang pamilya. Yung. Alam niyo, requirements to sa lahat ng papasok sa LCM. Kung gusto mo manligaw, Brother John Patrick, John Francis, Aljan. John. John. Oo, John eh. Oh, ikaw, lalo ka na. Malapit ka na. Malapit Gusto mo na. pangalan ng bride? Si John. May napanda ng baboy, no? Baboy na. Sabi dito, kung kaya mo mamahala sa church, dapat marunong ka din sa bahay mo. Sino yun? Aba, hindi pinubugbog ang asawa. Sinasapak lang. Hindi yan sinasaktan. Minamahal yan. Hindi yan katulong. Ay, hindi ako magalaw. Wala ko eh. Katuwang. Katulong. Ano ibig sabihin nun? Eh, ano katulog eh. Oo, sabi Magiging niya. kahalili mo. Sabi niya, Kahalili. maging katulong lang daw niya. Sabi niya, Ano pa? Sabi dito, paano siya mamamahala sa bahay naman? Paano siya mamamahala sa church kung hindi siya marunong sa bahay? Tama. Ibig sabihin, yung bahay ng Diyos, parehas sa bahay ng... Ay, paano pag hindi Pamilya. nagwawalis? Naglilinis sa church. Parehas, ibig sabihin, ang tahanan, bahay din ng Diyos. Tay tayo. Dito na tayo magkakatalo nito eh. No. Karamihan ng mga pastors, tanungin nyo kung may Bible study sa bahay nila. Wala. Ikaw bro, dumadalo ka dati sa UPC, di ba? Sa Oneness, sa mga One God believer. Karamihan ba na manggagawa nagba-Bible study sa bahay? Hindi lahat. Mayroong iba, pero yung iba na hindi nagagawa yun kasi hindi na niya kaya. Bakit? Matitigas na ang ulo ng Mga anak. anak. Kasi napabayaan. Karaniwan, napabayaan na. Bakit? Hindi kaya i-handle. Mas matapang na yung anak. Ang anak Subukan mo, nag-e-em, Papa, habang mag-Bible study. nagpe-preach ang tatay. Karamihan, Ang anak ng pastor nag-e-em, tapos ang tatay niya nagpe-preach yung pastor. Yung isa, daldal ng daldal. Uy, hindi. Yung anak niya, daldal ng daldal eh. May Bible study rin doon sa baba. Inaano ko lang sa Ano yung tita? Pasimuno. Diba? Yung pinsan, naku, napaka... Dinala pa yung ano, yung kaklase. Diba? Nagdidebate na doon, may topic sila sarili, may nagpe-preach. Hindi, nagtatanong talaga siya. Hindi ko na iniiba, ako muna. Doon ka nakaupo eh. Kung sino tinatamaan doon, ako. Diba? Kaya sabi ni Sister Ann, yung pastor magpe-preach, yung anak naman niya, daldal ng daldal doon. Tapos, takbo ng takbo. Hindi tinatanong mo lang yung anak. Hindi na bayaan magtakbo doon sa church. Paikot. Karaniwan yan, di ba? Oh. Tapos Oo. sabi ng anak, love, mama. Parang Naku, tayo patay. yun pa. Kaya sabi dito, Tinatamaan. kaya dito, kailangan siya ay matagal ng mananampalataya. Ang pastor kailangan matagal ng mananampalataya. Sapagkat kung hindi, kung gusto mo magpastor, di ba? Kasi mag-aasawa ka eh. Yes. Baka siya'y maging palalo. At mapahamak gaya ng dyablo. Bukod dito, kailangan siya'y may mabuting patotoo sa paningin ng mga hindi sumasampalataya. Upang di siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. Last, ang mga tagapaglingkod naman, hindi na pastor to, deacons, ay dapat ding maging kagalang-galang. Ano daw? Tapat mangusap. Ano yung tapat? Honest. Oh, hindi sinungaling ha. Hindi lasenggo. Inulit na naman. Mga lasenggo dyan. Hindi, ibig sabihin, yung ganyan na trabaho, hindi ka pa pwedeng tumayo bilang manggagawa. Pero hindi sinasabing dahil lasenggo ka, hindi ka na magbabago. No? At hindi sakim sa salapi.
Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya. Alam niyo po, itong ano na to, mahirap to gawin. Yes. Subukan mo, ikaw ay laging barkada. Ang hirap iwasan ng barkada, Brother John, di ba? Lalo na kung may bisyo, tama? Napapasama minsan eh. Ba't si Patrick Agay mo na, umiwas? pre. Ipak. Wala naman si Pastor. Sige nga. Ba't si Patrick umiwas? Meron akong kasama, trabaho, Christian, nung Rapa-rapa. nung may isang trabahador kami doon na bumili ng isang bote. And then, Dahil walang bantay, napatagay daw ng isa. Tapos nung rene-recon ko na kinumusta ko na, ito lang naman pastor eh. Oo nga. Kaso ang mahirap doon, baka masundan ng masundan. Kaysa ng Mahirap labanan yung laman. nagiging dalawa na. Hindi lang yan yung pag-iinom. Kasama na dyan yung pagmamarites. Ako po yung mga marites dyan. Mahirap yan. Yan ay kasalanan din sa Diyos. Yung Marites, hindi. Basta salita ng Diyos. Marisol din. Hindi. Yung Marites sa salita ng mamarites, Diyos. nagsusulsul pa. Ano pa yung tolits. Ano? Tatawa ko sa tolits na yan. Alam, kita. Ay, tolits yung mahilig din magmarites na lalaki. Tolits tawag doon. Daming term. So, mahirap ang buhay Kristiyano pagka-application na. Tinutulak mo ko eh. So, ang application, makinig. Ito, ang daldal talaga itong dalawa. Lagi siya Magkita mag-away talaga kayo, kasi niya. mahilig kayo maingay. So, yung application sa buhay, ang hirap i-apply. Madali siyang kainin. Amen? Madaling basahin. Madaling pakinggan. Madaling buklatin. Yep. Ngayon, nagbubuklat tayo. Pagdating sa bahay. Tapos pagdating ng linggo, sana yung Bible. Hinahanap na. Alam nyo, nakakatawa yan, pero totoo yan. Pagdating bahay, Pati notebook. pagod ako. Pagpahinga. Pag magsa-Sunday na. Hanapin na. Morning. Mag-ano, end of the month na. Tatatay, pinapalok. Asan na yung ano ba dito? Nawala yung país. Nawala eh. Wala, mag-isip na ko na si Chef. Sa palat eh. Totoo Parang yan. kilala ko yun. Kasi sa part natin, yung pag-apply na to, mahirap. Tingnan dyan. Tabi niyo dyan. Hindi lang isa ang tatamaan talaga, lahat. Gulat siya, takot siya. At ang unang tinatamaan yung pastor na nagsishare. Bakit? Applicable na sa lahat yan. Kaya sabi ng Bible, ingatan mo ang iyong mga turo. Yan yung sa pastor ha. Dahil magsusulit ka dun sa siner mo. Dahil bakit? Yung sinasabi mo, yun ang makakaligtas dun sa tinuturuan mo. Kasi kung mali ang sinishare ng pastor, mamamali kayong na. Ba't ko itataya kayo na mamali kung mali ang sinishare ko? Kaya sabi ko doon, pinagkamalan ako doon. Alam nyo, kayo po ay nangihypnotize lang kayo eh. Bakit ko isasama ang mga anak ko kung mali ang turo ko? Di, pabayaan ko na sila. Di ko na ituturo yan. Pero alam kong totoo yan. Kaya kasama yung buong pamilya ko. Pati magulang ko nandun sa church, nagpa-church. Bakit alam nila yung mensahe? Pag uwi ko ng bahay, mag-church kami bukas ha. Hala ko, ayun yun na mag-church. O hindi, nagpatlang na nga ako eh. O diba, nabibless ako kasi, Napatlangan na daw at maraming hinilo. nabibless ako kasi gusto Tawa-tawa ka na naman. niyang magpatuloy. Kaya tayo napapagalitan. Diba? Kahit maraming pagkakamali, okay lang. Ang mahalaga, nagpapatuloy. Pero pag tumigil ka na, Patay ka na dapat. wala na. Subukan nyo po, pag tumigil ang isang tao, kahit pa siya ay napakalalim na Kristiyano, pag tumigil na yan, ang kasunod na gagawin yan, worldly na. Lahat ng kabaliktarang hindi niya dati ginagawa, gagawin na niya. Marami kayong kasamang youth na ngayon ay ano nangyari.
Napakainit, pasto. Sasamahan kita. Pabalik naman daw. Sooner na lang. Sasamahan kita dito. Sasamahan ka namin sa pagbaba doon. Samahan ka namin kahit saan tayo makarating. Ayun na nga. Yun na nga. Sumama sa iba. Sama-sama Hindi sa akin. Sumama sa Sumama iba. doon sa iba. Ayun. Ano na nga. Hirap na pabalik. Nahihiyaan lang yun. Hihiyad. So, minsan yung pride natin, nakaka-hindran sa atin sa pagpapatuloy. Di ba? So, yun. Marami, kanya-kanya tayong struggle. Bukas, struggle na naman to. Ano na naman kayong gagawin ko? Kristano ako, di ba? Hindi man lang ako magpe-pray bago ako umalis. Pag-asikaso ng bahay. Pag-gising mo, bunganga ka kagad. Pag-gising mo, ano ba yan? Simon? Hindi ka man lang, nag-pray nga. Nag-pray. Pag-gising. So Armalite na naman yung phone. Sabi ko sa kanya, wag na, isang salita lang. Dapat tahimik na sa bahay. Wala namang gera dyan eh. Hindi, may gera malapit. Malapit sa akin. So, yun po. Unang step sa magulang, sa anak. Ano naman sa anak? Laging ganyan ang ganyan ang paa. Sagot ng sagot. Tamad gumising maaga. Bahay ko naman to eh. Sarap matulog. Kaya si Sandra, hindi mo ginanong So, yung buhay na yan, yan ay dapat na i-exercise po natin bilang Kristiyano. Ano ba yan? Lagi mo isa sa isip. Ano ka? Anak ka ng hari. Hindi ka dapat mag-ugali na hindi anak ng hari. Ayan. Sige, tayo po ay mag-pray.